Sa lugmok na sitwasyon na pinagdaraanan ni Myra Jane, tila imposible nang makabangon pa sa problemang ito. Ganun pa man, isang desisyon ang kanyang ginawa, ang paghingi ng tulong sa kanyang tiyahin na naninirahan sa Oriental Mindoro. Nung nalaman ko nga na may mabigat siyang problema at yun pala ay stop na rin siya sa kanyang pagtatrabaho, then yung kanyang mga kaibigan ay parang hihiwalay na sa kanya. So wala na magsusuporta sa kanya. Kaya sabi ko, ay pumunta ka na lang dito sa Mindoro. Pinadala niya ako noon ng pera, tapos sabi ng kasama ko, huwag ka munang pumunta dito sa Mindoro. Sabi ko, kakayanin ko. Pero kinaya ko po yun. Habang bit-bit ko po yung mabibigat kong bag, hinayaan ko po yung hindi ko po ininday yung bigat na yun. Yung bigat ng mga gamit ko. Basta ang naramdaman ko, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Ang pag-uwi sa Mindoro ni Myra Jane ay nagmistulang bukas na pag-asa para dito. Nalaman niya na ang kanyang kapatid na 2 taong pinahihirapan ng bukol sa tagiliran ay pinagaling ng Diyos mula sa isang panalangin. Kaya naman ninais din niyang makamtan ng kalayaang naranasan ng kanyang kapatid. Minister ko siya. Siya ay bale in vision ay pinakita si Lord na meron siyang naka-itim dito sa may batok. So, at saka hindi lang yon, meron siyang koronang itim na nakalagay dito sa unahan. So dahil kasi lagi sumasakit rin yung ulo niya. Sabi sa akin ni Lord, by the hands of God, bunutin yung maitim na yon. Ganon din sa tainga niya na ang nakita ko nun parang siyang buto ng mais dito sa may tainga niya. And then sabi ni Lord, ipatong yung kamay ko tapos i-up-out din, bunutin. So after noon, paghila kong ganon, parang daw may hangin na lumabas sa kanyang tainga at umalwa na yung kanyang pakiramdam. Ang takot at pangamba, kauhawan sa karamay sa takbuhin sa buhay, maging ang boses na nagpapahirap sa kanyang isipan, ay tuluyang pinawi ng Diyos na nagpalaya sa kanya. Yung mga nakikita ko po noon ng mga espiritu, yung mga hindi mga bagay na yung mga malalaking tao, yung mga lumilipad, yung bigla na lang namulat yung mata ko, yung mga kinakausap ko, hindi ko na po yung ginagawa ngayon. Hindi ko na sila nakakausap. Yung mga mata na nakikita ko, iba-ibang klaseng mata, hindi ko na po yung nararamdaman, yung mga naririnig, binubulong sa akin. Hindi ko na po yung naririnig ngayon. Malayang-malaya na po ako. Ang pinagdaan ng buhay ni Myra Jane Contreras ay isang pagpapatunay na anuman ang sitwasyong meron tayo sa kasalukuyan, ito'y hindi hadlang sa pagbabagong buhay na ating inaasam sa hinaharap. Hanggat ang Panginoong Hesukristo ang ating karamay, laging may bagong simula, may bagong buhay, at may bagong pag-asa. Ako po, wala nang problema, maging sa family ko okay naman po. Sa kina-ante, masyado na kami open sa mga problema, open na ako sa kanila, nagsasabi na ako kung ano yung mga nararamdaman ko sa katawan, kung may nagbabago pa sa akin, sa isip ko, ganon. Sinishare ko na po sa kanila. Feeling ko ang dami ko ng karamay, kasama ko na si Lord. Siya yung sandigan ko. Andyan pa rin siya, patuloy pa rin siyang kumikilos sa buhay ko. Lagi niyang pinapaalala sa akin na, anak, andito ako para sa'yo.